Hello guys. So welcome back po sa video natin. In today's topic, i-share ko po sa inyo yung experience ko dito kay Shopee last time na medyo na-frustrate po tayo kasi um, hindi ko ma-open yung SPay later ko saka SPay loan, which is magju-due date na po within 3 days. So namomroblema ako kung paano ko po siya i-o-open kasi parang na-block siya, pero hindi naman totally block, pero yung na-encounter ko po na issue is nakalagay dun, sorry, parang nakalagay dun, oops, sorry, there's something, parang may issue, something happened, parang ganon. So trinay ko na i-close and open again. Gano'n pa rin yung ano yung issues na nare-receive ko. Baka ma-experience niyo 'to guys, makatulong po sa inyo. So panoorin niyo po yung video na 'to paano po na nabigyan ng solusyon. Ito nga guys yung Shopee account namin is naka-install sa tatlong mobile phone. So recently, nagkaroon kami ng new phone. So kasi yung original na account namin kay Shopee is nasa pinakalumang phone namin, which is yun po yung original phone nung time na nag-register kami way back like 4 to 5 years ago. So siyempre luma na yung phone, di na siya updated. So um, nung nakabili kami ng phone, trinay namin na i-install tong si Shopee. So basically yung isang phone namin na ano na block ni Shopee. So be careful guys kung i-install niyo po yung Shopee account niyo sa ibang phone. Dapat hindi po kayo magkakamali dun po sa credential niyo kasi itong isang phone namin totally block na hindi ko siya magamit talaga dun sa original account namin. Pwede kayong mag-open ng Shopee account niyo pero different account, not yung original na account niyo. So ito nga yung issue na i-share ko sa inyo. Nakabili kami uli ng bagong phone. So ang ano ngayon, naging careful po kami sa pag-install po nitong si Shopee account. So everything runs smooth, tapos nagkaroon ng verification, facial verification, nakapasa naman siya. So successfully log in guys. As a matter of fact po, nakapag-purchase pa po ako dun sa SPay later ko. So yun po. And then after one day after ng isang araw na ma-install yung account ay nakapag-purchase kami nung sa SPay later. Ito na po yung lumabas. Nagkaroon ng issue na oops, hindi niya ma-open. There's yung something there's something, may problem daw dun sa pag-open account. So trinay namin po i-open dun sa ikalawa saka ikatlong phone namin. Ganun po everything. So trinay namin yung parang self po yung solution na i-install, uninstall, tapos log in and log back in. So wala talaga. So yun nga, frustrated tayo, namomroblema na hindi mabayaran po itong SPay later saka itong loan. Kasi once na nilate po tayo guys sa pagbabayad nitong SPay later natin saka loan, ipi-freeze po yan ni Shopee. Mas malaking problema po yun kapag prinis niya, which is nag-search po ako dun sa mga sa Reddit, yung mga pinag-uusapan nila about, pero luma na yung mga pinag-uusapan nila way back 4 years ago. So wala akong makitang ibang solution. Even I try to search from YouTube, baka may nag-vlog na about dito sa issue na to, pero wala akong nakitang content na about the same dito sa issue. Meron silang yung na-freeze yung account pero different po yun. Iyon po yung na block yung account kasi na-delay yung payment. Ito po iba. So yun nga, nag-message kami kay Shopee Customer Service. Doon sa Shopee Customer Service guys, AI po yung sasagot po sa inyo. So recorded po yung parang naka na yun, yung mga answer na yun naka-format na. So binasa namin yung nga po yung suggestion na install, uninstall, tapos try to reopen and then turn off the phone, tapos log back in, i-refresh, tapos doon sa settings. Lahat po yun hindi po gumana. And then nag-try po ako mag-ask ng different question, parang about sa security. Yun nga, may nakita ako doon na mention na yung Shopee off yung period na sinasabi nila. So ito nga, bakit merong off cooling period tong si Shopee?
ito pala yung off-cooling period kapag na-detect na Shopee na mayroong unusual na login na sa multiple devices, mati-triggered po yung account nyo. So, ang mangyayari nun, hindi nyo siya ma-open. Ang usually na target nitong off-cooling period is yung SPay later. And then, kasama na rin yung Celon, pero yung SPay later talaga yung pinaka-pinaprotektahan niya. Kasi yung SPay later, pwede ka mag-purchase kung halimbawa mayroong hacker na nag-open ng account nyo, kung mayroong kang credit limit yan, ano yan, gagamitin yan ni hacker para i-purchase. Unlike sa loan, kasi sa loan, di ba, i-apply mo. Pero dito kasi, sa SPay, halimbawa, 40,000 yung credit limit nyo. Kapag hacker ka, pwede mong gamitin yan once na ma-successfully login nyo sa device. So, yung pala yun, nadidetect po ni Shopee account. So, for security reason pala yung kaya pala mayroong ganong off-cooling period si Shopee. So, natitriggered niya. Kaya iba-block niya yung opening ng accounts. So, ang mangyayari nun pala, kailangan i-update niyo po yung information niyo. Kung you cannot be able to update, kailangan mag-antay kayo ng 12 hours until yung matapos yung investigation ni Shopee. Yun nga, kasi wala nang solusyon, medyo frustrated tayo, wala nang ibang ang inaano ko na nga lang rito is antayin ko na lang na yung lumagpas na sa due date tapos magka-penalty. Tingnan ko kung tatawag si customer care kasi tatawag yan sila kapag lumagpas na kayo sa due date niyo. Yun nga, di sabi ko nga, binasa ko yung niya, yung message niya dun sa AI niya. Tapos, chinek ko rin sa Google, tong si off-cooling period. Yun nga, natitrigger pala yung account niyo. So, yun po yung time na nag-i-investigate si Shopee para malaman kung may fraudulent activities doon sa account niyo. Tapos yun, inantay na lang namin kinabukasan kasi 12 hours. Tapos yun nga, good news po, after nung kinabukasan po, so lagpas na ng 12 hours, so hinayaan na lang namin. Kasi naman, 3 days pa naman yung due date. So sabi ko may time pa. So ganoon na lang, naging patience na lang kami, inantay namin. Tapos yun nga, nung trinay namin to reopen uli, yun, nag-successfully open na siya, guys. Kasi nagtry kami mag-purchase dun sa Shopee Pay, talagang hindi ka na makakapag-purchase niya, i-decline niya. Tapos yun nga, COD lang ang pwede mong gawin. So yun nga, nung after ng kinabukasan, nag-successfully open na yung account, tapos trinay namin magbayad nung SPay later. So yun, nag-success po. So na-open na namin yung account. So yun, guys, yun yung solusyon na kung nangyari to sa inyo, guys. So huwag kayong mag-alala kasi yun ang off-cooling period ni Shopee. Security po para sa atin po ito. Especially maraming hackers na ngayon sa internet. So mas matalino pa yung hackers sa system kasi nag-a-adjust sila. Kapag nag-a-adjust yung system, nag-a-adjust din tong mga hackers. So yun po yung so huwag kayong mag-alala, guys. So yun lang, maging patience kayo. Antayin niyo yung off-cooling period. And then another advice lang, kung mag-login kayo sa ibang device, make sure na tama lahat yung ilalagin nyo. So, dapat isulat nyo, guys, yung username nyo at password. Tapos, dapat kung sino yung naka-registered na picture or image dun sa database, yun po yung i-scan nyo po. So, para po, hindi ma-block yung devices na gagamitin nyo. Kasi sayang Katulad sa akin, yung isang devices namin, yung isang phone, talagang totally block, di mo talaga siya security kasi nag-fail kami na mag-login. So yun nga, guys, sana makatulong kung na-experience nyo ito. Yun. Sundan nyo lang po yung yung advice ni Shopee dun sa off-cooling period. So yun, at least 12 hours po mag-aantay po kayo or i-update nyo yung information nyo. And guys, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa mga video na inilalabas namin. And kung hindi pa po kayo subscriber, huwag niyo pong kalimutan, dyan lang po yun sa baba, and yung notification bell po para updated po tayo sa mga bagong video na ilalabas natin. And once again, guys, thank you so much for watching. Hope to see you next time.